Si Trump ay isang baliw na tao. Ito ang sinabi ni Lionel Su na napapalibutan na sindamakmak ng mga mosquito repellent kit ng kanyang kumpanya na dating pinakamabenta sa mga tindahan ng Walmart sa United States. Ngayon, ang mga produktong iyon ay nakastocks na lamang sa isang bodega sa China at mananatili doon maliban na labang kung itataas ni Pangulong Donald Trump ang kanyang 245% na mga taripa sa lahat ng mga kalakal ng China na patungo sa Amerika. Halos kalahati ng lahat ng mga produkto na ginawa ng kanyang kumpanya na Sorbo Technology ay ibinebenta sa merkado ng US. Ito ay isang maliit na kumpanya ayon sa mga pamantayan ng Chino at may humigit kumulang 600 na manggagawa sa lalawigan ng Xinjiang. Ngunit hindi sila nag-iisang kumpanya sa nararamdamang sakit ng digmaang pang-ekonomiya ng China at ng Amerika. Ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo at ang mga produktong Chino na para sa mga US consumers ay nakatambak na lamang sa mga warehouse ng pabrika. Ang mga epekto ng trade war na ito ay malamang na mararamdaman lalo na sa mga kitchen at houseware sa buong Amerika na ngayon ay kailangan bumili ng mga kalakal na ito sa mas mataas na presyo. Napanatili ng China ang mapanghamong panindigan at nangakong lalabanan itong trade war na ito kontra US hanggang sa katapusan. Ito ay isang tono na ginagamit din ng ilan sa mga trade fair. Si Hybian na naghanap upang bumili ng ilang mga electric oven para sa kanyang kumpanya ay winamagayway ang mga epekto ng mga taripa. Sabi niya, if they don't want us to export, then let them wait. We already have a domestic market in China. We will give the best products to the Chinese first. Samantala, nang ipahayag ni Trump ang 145% taripa sa mga pag-i-import ng China nitong buwan ng Abril, mabilis na tumama ang isang shockwaves sa mga produkto ng mga electronics, mga sasakyan, heavy equipments at marami pang iba. Huminto bagya ang mga mimili sa US para sa mga order nito sa China. Nag-aagawan naman ang mga Chinese exporters at hinulaan ng mga headline ang pagsasara ng dangdaang mga pabrika doon. Ngunit ang mas malaking larawan ay higit patungkol sa paglilipat kaysa sa pagsara. Sa mundo ng electronics, mga sasakyan at iba pang mga kagamitan, maraming mga manufacturer ang naghahanap ng mga solusyon, nagre-routing ng mga produkto o naglilipat ng kanilang mga produksyon sa ibang mga lugar o bansa tulad na lamang ng Vietnam at ng Indonesia. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, ang ilang mga exporter ay nag-uulat ng kompletong pagpost sa mga order ng US mula na magkabisa ang mga taripa. Sa Yiwu, isa sa pinakamalaking wholesale hub ng China, naging matumal ang demand para sa mga electronics tulad ng LED gadgets, USB accessories at handheld devices. Sinasabi ng mga mangangalakal na ang mga mamimili sa US ay hindi na humiling pa ng mga karagdagang mga order sa kanila at lumipat na sa ibang mga supplier sa ibang mga bansa.